Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung ating order. Sa isang customer lang po namin to sa Mindanao. 40 kilos na gravy mix powder po. Yan po ang ating order sa kanya. Sa isang customer lang po natin to. So, congrats po sir. Parami yung kanyang in-order. Dati nasa 10 to 20 kilos lang yung in-order niya. So ngayon 40 kilos na po. Sa mga basher ko dyan, hindi ko naman po pinipilit na bumili kayo. Kasi nga, hindi naman ako yung matutulungan nito kundi kayo, yung negosyo nyo. O sabihin na natin, tulungan talaga. Tulungan sa pagninegosyo. Kung bibili kayo, natural, matutulungan nyo rin ako para, kumbaga mapaikot namin yung aming puhunan dito sa aming maliit na negosyo. Kung ayaw yung maniwala, wala rin po akong magagawa. Kasi sino ba naman ako para paniwalaan nyo? Hindi naman tayo sikat. Pero siguro kung si Diwata o kaya si Vice Ganda, yung nagbibenta nito ay dudumogin nyo. Kasi papaniwalaan nyo. Karaniwan tao lang naman po tayo. Hindi tayo sikat. Pero wag nyo lang hintayin na sumikat ako. Wag nyo lang hintayin sumikat tayo. Kasi pag sumikat tayo, mahal na to. Pero lang. Siyempre, bibigay pa rin natin tong affordable para sa inyo. Para sa inyong pagninegosyo. Yan po. Binabox na po natin yung order ni sir. Yan po sir. Natural, sa ilalim yan may tilagyan na tayong bubble wrap. Lalagyan din natin sa ibabaw. Kasi kung iisa-isahin ko pa yung babalutin nako, ang daming bubble wrap at plastic na mawiwis natin. So, sigurado naman po yan na matatanggap nyo na maayos. At kung mayroong masira, ay pinapalitan po natin yan. Ganun tayo sa ating mga customer. So, sa mga basher ko dyan, I love you. Hindi ko pinipilit na bumili kayo ng product ko. Hindi ko kailangan magmakaawa para mabuhay ako. Yun lang po. Ang kamalaga naman, patas tayong maganap buhay. Kasi ang problema dito sa Pilipinas, sa Philippines, only in the Philippines talaga, kapag nagsabi ka ng katotohanan at ikay isang taong pangkaraniwan lamang, ay hindi ka paniniwalaan. Pero yung mga politiko, yung mga ibang politiko dyan, magnanakaw, ilang ulit ng nagnakaw, sinungaling, yun, isang salita lang, na pambubula, yun, ibubuto niya na ulit, okay? Paano kaya kung ako naging si Vice Ganda o kaya si Diwata, nagbenta ako nito, ay sigurado dudumogin nyo, kasi nga, kilala silang tao. Kailangan pa bang makilala muna isang tao bago nyo paniwalaan? Ang sinasabi naman po namin dito ay katotohanan. Hindi po to yung pagyayabang. Sinasabi po namin yung totoo. Yan ay makakasagot po niyan. Makaka-provide ng kumbaga resulta o kaya yung kalakip na dokumento o komento o review ay yung mga nakasubok na ng aming produkto. Okay? I-check nyo na lang po yung aming product dyan sa Shopee po. O kung may concern po kayo, i-message nyo po kami. At anytime po, nandito po kami para sumagot sa inyong mga katanungan. Yan po, sa mga basher po namin ay wala akong pakialam sa inyo. Hindi naman kayo ang nagpapakain sa pamilya ko. Kung nayayabangan kayo sa mga sinasabi kong katotohanan, wala rin akong pakialam. Ang mahalaga ay binubuhay ko ng marangal ang aking pamilya sa pamamagitan ng aking dugot, pawis, at hindi ako nagnanakaw. Hindi ako nangluloko ng tao para may pakain lang, okay, mambula lang para bumili kayo. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Mahirap sa ating mga Pilipino, pag nagsabi ng katotohanan, ay sasabihin ng mayabang. Yan, sasabihin, wala ka pa nga. Mas magaling ka pa sa mga existing na fast food, ganito. Oo naman talaga, mas magaling ako sa kanila. Bakit? Yung mga malalaking fast food dyan, sila ba ang nag-imbento ng kanilang recipe? Katulad ninyang si Bubuyog. Sa tingin nyo, yung chikwa na yon, si Sir, ay siya yung gumawa ng ang formula niya sa fried chicken? Hindi. Pinagawa niya yan. Yun lang may pagmamalaki ko. Kasi itong ating formula, lahat ng ating mga sangkap sa pagpa-fried chicken, ako po mismo ang gumawa. Kaya alam ko yung quality nito. Alam ko po. Yung mga customer na lang po namin na makakapagsabi nga. Kayo nang bahalang musga sa akin. Kung nalayabangan kayo, wala akong pakialam. Malaga wala akong inaapakan.
At na misinterpret nyo siguro yung pagiging totoo ko, kasi hindi nyo ako kilala ng personal, kaya wag nyo akong husgahan. Okay? Pumunta kayo rito sa bahay, pumunta kayo dito sa pisto ko. Papakainin ko kayo ng debre at papatulugin ko pa kayo ng debre dito sa aming bahay. Ha? Kasi maayos po tayong tao. Ha? Kaya wag po tayong manghusga sa kapwa natin dahil lamang sa mga pinupost natin diyan. Lalo na kung mahina ang inyong kokote, o umintindi ng tawag yan ng logical na ibig sabihin diyan sa aking mga pinupost. So kung mahina talagang yung kokote ay hindi yung maiintindihan. Sasabihin nyo na yung negatibong comment sa isang tao. Maraming salamat. I love you. Okay.